at mga kapatiran dito po sa ating minamahal na bansa. So muli narito po ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, na maghahatid po sa inyo ng tinapay ng buhay. At una po akong babati sa atin pong mga taga-subaybay at sa atin pong mga tagapakinig dito po sa ating programang Bread of Life dito po sa ating minamahal na bansa. So batiin po natin. May problema ba yung signal? Biglang naputol. Okay, medyo naputol po tayo. So tayo po ay magpatuloy at sa umagang ito ay ating pinapaabot ang ating maalab na pagbati sa ating pong mga taga-subaybay sa ating minamahal na bansa dito po sa Pilipinas. At yung ating pong mga kaibigan at mga kapatid dyan po sa Mindanao ang ating pong uunahin sa lugar po ng Davao City. Sa aking mahal na kamanggagawa, si Ana Leonor Entrina, ang founder ng Majesty Church. Magandang umaga po sa inyo. So sa lahat ng nandyan sa Davao City, sa iba-ibang mga church, sa iba't ibang mga kaibigan ko at kamanggagawang mga pastor, mga church worker, mga kapatiran dyan sa Davao, magandang umaga sa inyo. Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental. At sa atin pong mga taga-subaybay at mga tagapakinig din po sa lugar ng General Santos City, mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyo. Magandang umaga po. At muli nandito ang inyong lingkod para po muling maghatid ng tinapay. Pagsasalusaluhan natin siyang salita ng Diyos. At yan po sa ating mga taga-subaybay po sa lugar po ng Sultan Kudarat. Mapagpalang araw mga mahal kong mga kaibigan at kamanggagawa, especially po sa Church of God, dyan sa Lambayong at President Quirino, ganun din po sa Pulumulok, sa lugar po ng Cotabato City, sa iba't iba pang lugar ng Mindanao, dyan po sa may parte po ng Surigao. Mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid at kaibigan dyan sa Surigao, sa Butuan at sa lugar po ng Dinagat Island. Mayroon din po tayong tagapakinig, si Pastor Emilio Angkoy sa lugar po ng Dinagat Island. Good morning mga mahal kong mga tagapakinig at mga taga-subaybay sa programang ito. Binabati ko kayo ng isang maalab na pagbati sa ngalan po ng ating Panginoon. At gayon din po ang ating mga taga-subaybay at mga tagapakinig po sa iba't ibang lugar po ng Kabisayaan. Special po sa Tunga, Leyte. Nandyan po si Pastor Jack at Sister Wena. Pagpalain kayo ng Panginoon, sampu ng inyong congregation at sambahayan. Salamat at kayo ay kabilang sa mga tao na talagang sinasamahan ang programang ito ng Bread of Life. At kayo ay masugid na sumusubaybay sa atin pong programa. At gayon din po sa ating mga kaibigan at mga kapatid dito po sa iba't ibang lugar po ng Luzon. So to God be the glory po. So unahin ko siguro po yung pagbati dito po sa mga taga Montalban, kasi po ang inyo pong lingkod ngayon ay nandito po sa Montalban sa dahilang kami po ay nagdala ng CT scan. Yung CT scan po na ginawa sa misis ko, dinala po namin sa PGS at medyo gabi na, hindi na po ako nakauwi at dito po ako ngayon sa Montalban sa tahanan po ng aking mga mahal na kaibigan at isa rin po silang sponsors at sila rin po ay tumatangkilik sa programang ito, sila Brother Mar at April, Sister April. To God be the glory po. At sila po ay may pusong tulungan din ang inyong lingkod, lalo na po sa service ng sasakyan para po sa gagawing medication ng aking asawa doon po sa lugar ng PGH. At siyempre hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mahal na kaibigan at kamanggagawa, Pastor Romy Gracia ng Burgos Mission Church, na sila po ay ating matagal na pong kasama at kaibigan sa ministeryo po ng ating Panginoon. Tawag ko nga po diyan kay Pastor Romy ay partner
So salamat, at kung siya po ay nakikinig ngayong umaga, ay nandito po ako sa lugar ng Montalban kila Sister April, at nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na tayo po ay nakapag-ere po ngayong umaga. Pinrovide po yung mga kailangan. Salamat sa Panginoon. Talagang provider talaga si Lord para hindi maputol itong gawain ito. Gusto ko kasi tuloy-tuloy habang may buhay at may lakas at kaya nating magsalita, ay gusto ko po tuloy-tuloy itong magawa para po abutin ang mga tao sa iba't ibang lugar at mahatnan po ng salita ng Diyos. So sa lahat po ng ating mga kaibigan at kapatid dito po sa iba't ibang lugar po ng Metro Manila, sa atin pong kamanggagawa diyan po sa Jesus the Rock of Salvation, Pastor Melo, magandang umaga, at sa ating kamanggagawa Pastor Rape sa Jesus the Rock of Salvation, si Pastor Rape, at sa Jesus the Word of Salvation ay si Pastor Melo. Si Pastor Rape po diyan po sa lugar ng Pasig. At ang ministry po ng Jesus the Answer Church sa lugar po ng Bitter Living, Paranaque. Mapagpalang araw, andyan po ang ating kamanggagawa, Pastor Asti Delgado, at ang kanyang mga workers, sila Sister Gea, Brother Danny, at ganun din po sila Sister Ana, at ang iba pang mga kapatid kamanggagawa natin. Magandang umaga sa inyo mga kaibigan at mga kapatid ko at kamanggagawa kay Kristo. Sa iba't iba pang lugar ng Luzon, yan po sa parte po ng Pangasinan, sa may Manawag, si Bishop yan sa Gawinit, at ganoon din po si Sister Malo sa Binalunan, nandyan din po si Pastor Conrad Castillo, si Bishop Conrad, kaibigan din po natin yan, dyan po sa may lugar po ng Baluling. At salamat po sapagkat ang ating programa ay sinusuportahan na ng marami, lalo na po sa panalangin, at talagang ang Diyos gumagawa ng kaparaanan para po ito ay maisagawa natin ng tuloy-tuloy. So although may mga ilang mga problema, pero salamat sa Diyos sapagkat ang kanyang kalooban ay ito po ay ating maipagpatuloy. So batiin din po natin ating mga kapatid kamanggagawa po sa lugar po ng Palawan, especially sa Zion Ministry na pinangunguna ng ating mahal na Bishop John Bigonte. At sa iba't ibang lugar po ng Palawan ay napakarami po nilang church. I think mga 35 churches po ang Zion Ministry sa iba't ibang lugar ng Palawan. Nakapag-ikot na rin po ako sa maraming lugar ng Palawan, at pribilehiyo po, isang pribilehiyo na makapag-minister sa iba't ibang bayan at ginamit akta ng Diyos maging sa mga tribe diyan po sa lugar ng Palawan. At gusto ko rin pong batiin ang ating mga kaibigan at kapatid dito po sa lugar po ng Masbate City. Nandyan po ang ating mahal na kamanggagawa, Pastor Ronnie Halok, at ang lahat ng ating mga workers sa Masbate, All for Jesus Masbate Church. At sila po ay mayroon pong church po sa lugar po ng Dimasalang, at ganun din po may mga iba pang mga extension po ang church na ito, ang All for Jesus Ministry. At pag-alaman ko na sila po ay lagi na rin pong nakakapakinig sa programang ito ng Bread of Life. So hindi ko na maisa-isa yung iba't ibang church dyan, ang Assemblies of God, Victory Church. Hindi ko na maisa-isa kayong batiin, pero gayon pa man ako'y nagpapasalamat sapagkat kayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. At gayon din po ang atin pong mga kaibigan at kapatiran sa iba't ibang lugar po sa Luzon, Visayas, Mindanao, saan man kayo naroon. Magandang umaga sa inyo mga kaibigan, mga kamanggagawa. At batiin na po natin ang ating mga taga-subaybay sa iba't iba pang bansa. So mabilisan na lang po sa lugar po ng Singapore, sa lugar po ng Australia, sa mga taga-subaybay po natin sa Cyprus, sa New Zealand, sa iba't ibang lugar ng Canada, sa iba't ibang lugar ng Korea, sa iba't ibang lugar ng China, Hong Kong, Macau, sa iba't ibang lugar din po sa Amerika, especially sa California. So, hindi ko na po mabanggit ang inyo pong mga lugar
o espesipikong pangalan ng inyong mga county na kinalalagyan, pero gayon pa man, pinasasalamatan ko ang Diyos sapagkat kayo ay kabilang na sa masugid na taga-subaybay ng programang Bread of Life. At sa iba pang panig ng mundo na mayroon po tayong taga-subaybay sa Spain po, sa Madrid, nandiyan po si Brother Marlon, at sa iba pang mga bansa na nakakapagbukas ng live streaming na ito at nakakapanood at makakapanood pa, sapagkat pasalamatan po natin ang Panginoon. Tayo po ay mayroon na pong YouTube, kaya lang hindi ko pa po na-upload sa ating YouTube channel ang atin pong mga video na 2 buwan na po natin ginagawa dito po sa programang Bread of Life, at sisikapin ko pong mailagay po ito lahat sa ating YouTube channel, ang ating YouTube channel, Rodrigo Bacos, at pwede na po kayong mag-subscribe niyan sa mga darating na buwan, sa mga darating na araw. At salamat po na ang Diyos ay patuloy nagbibigay ng daan para po patuloy na lumawak ang ating programa, at yung mga mensahe at aral at pangaral na ating ginagawa ay hindi po ito basta mawawala pag ito po ay nailagay na natin sa YouTube at inyo na pong na-save sa inyong mga Facebook. Alam ko po, iingatan niya ng Panginoon, at hanggang sa mga kaapu-apuhan ninyo, ipakikinabangan po yan. At marami po silang matututunan. Kaya po, tangkilikin po ninyo ang bawat pag-aaral na ating ginagawa, especially po sa pag-aaral natin po sa Book of Revelation. So tayo po ay tumatalakay sa chapter 12 ng Book of Revelation, at kahapon ay ating tinalakay po dito po sa kapahayagan ng Diyos kay John the Beloved nung siya po ay na-lockdown at pinatapon po siya sa pulo ng Patmos. At siya ay nagpahayag tungkol sa mga pangyayari na mangyayari sa huling panahon, at napag-usapan na po natin yan. Nagsimula po tayo sa chapter 1 at ngayon ay nasa chapter 12 na po tayo, at atin pong inihayag ang maraming mga mangyayari sa huling panahon. At ngayon nga po ay nasa pag-aaral na po tayo sa pangyayari na mangyayari po kay Satanas, at ano yung kanyang mga gagawin, sapagkat na pag-aralan po natin kahapon po ay tinalakay ko po na magkakaroon ng digmaan sa langit, at lahat ng mga puwersa ng kadiliman o ng kaaway na dyablo ay ibabagsak dito sa lupa. At gusto ko pong basahin ang 2 verse. Ang nabasa natin ito kahapon, babalikan pa po natin, 12:12 at verse 17 ng Aklat ng Pahayag. Sabi po rito, kaya't magalak kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan diyan. Subalit kalagim-lagim ang daranasin ninyo lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng dyablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. So verse 17, sa galit ng dragon, binalingan nito ang mga nalalabing lahi ng babae upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at nananatiling tapat sa katotohanan, inihayag ni Jesus. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Hingin po natin ang bendisyon ng Panginoon. Mahal na Diyos, basbasan po ninyo ang bahagi ng kasulatang binasa ng iyong lingkod, at buhat po sa bahagi ng kasulatang ito, ihayag po ninyo ang makapangyarihang mensahe na magbibigay hamon, magbibigay ng katatagan at inspirasyon sa lahat ng mga mananampalataya. Dalangin ko, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga bahagi ng kasulatan ay lalo naming mapagtanto ang aming kalagayan sa ibabaw ng mundong ito, na totoo na mayroong dyablo na laging nag-aabang at naghihintay ng pagkakataon upang kami ay pirwisyuhin, upang kami ay pahinain, upang kami ay i-distract sa aming paglilingkod sa iyo. Pero salamat, Panginoon, sapagkat ang pangako mo sa iyong mga anak, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ano mang gawin ng dyablo, hindi siya magtatagumpay, sapagkat ikaw ay nagtagumpay na sa amin, at ang dyablo ay tunay na talo na. Kaya nga salamat, Panginoon, sa karapatang ipinagkaloob mo sa amin, sa pribilehiyong ipinagkaloob mo sa amin na maging lingkod at maging anak mo. Salamat, Panginoon, sapagkat maaasahan namin ay ikaw ay laging sa amin sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng panahon, sa anumang pangyayari, ikaw ay karamay at kasama namin.
Kaya, O Diyos, salamat po sapagkat ang programang ito yung muling sasahing papawid upang katagpuin at pagpalain ang lahat ng mga taga-subaybay at tagapakinig sa programang ito ng Bread of Life. Ikaw lang ang may taas at mapapuri at maparangalan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang dalangin namin. Amen and amen. To God be the glory. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. So mga minamahal kong mga kaibigan at mga kamanggagawa, sabi nga po at tinalakay po natin kahapon at sabi nga po dito sa verse 17, verse 12 muna, sabi po dito ay magalak kayo kalangitan. Bakit po sinasabi po magalak yung kalangitan? Sapagkat sabi nga ay wala nang distraction na mangyayari at pinaliwanag ko po sa inyo na ang kalangitan ay nahahati sa tatlo. Una, yung abot ng ating nakikita na napapawirin. Pangalawa po ay yung sa kabila pa po ng mga iba't ibang mga planeta sa kalawakan, tinatawag na second level ng heaven. At yung pangatlo nga po ay yung lugar ng Diyos. At ang territorial demons o ang mga puwersa ng kadiliman ay hanggang lang po doon sa second level. At magkakaroon, sabi po sa binasa natin kahapon, dito din po sa chapter 12, doon sa verse 14, ay magkakaroon ng paglalaban ang hukbo ni Satanas. At sila ay makikipagdigma sa mga mandirigmang anghel ng Panginoon. At binanggit ko po sa inyo na ang mga pangunahing mandirigmang anghel ay sila Gabriel at si Michael. At sila ay matatalo at ibabagsak sila dito sa lupa. At ang sabi nga po dito sa binasa po natin, ang dyablo po ay may kaunting panahon na lang na bibigyan sila ng pagkakataon na maghari dito po sa mundong ito. Pero ang magandang balita mga kapatid, bago mangyari yon, kukunin muna tayo, magkakaroon muna ng rapture at tayo ay dadalhin ng Panginoon sa isang magandang lugar at kasama tayo sa kagalakan ng lahat ng mga nilalang doon sa langit. Kaya nga magala kayo kalangitan. Pero ang sinasabi po dito ay kalagim-lagim naman ang sasapitin at daranasin ninyong mga nasa lupa sa dagat sapagkat ang matinding puot ng dyablo ay ibabagsak sa inyo. O matindi po ano. So, ibig sabihin, ito pong daigdig na ito ay ibibigay kay Satanas at ang matinding galit ni Satanas ay kanya pong ipaparanas sa mundong ito. Lalo na po sa mga naglilingkod sa Panginoon. Pero kung tayo po ay marapture, hindi niya tayo kayang pagmalupitan sapagkat doon po tayo sa lugar ng Panginoon. Pero ito po kasing pagtatrabaho ni Satanas ay hindi lang po ito after rapture, kundi dapat nating malaman ang katotohanan mula pa doon sa halamanan ng Eden ay nandun na ang pagtatrabaho at pandaraya ni Satanas. Diba? Siya yung dahilan kung bakit ang tao napalaya sa paraiso at nalagay dito sa mundong ito at nakaranas ng maraming mga masasalimuot na pangyayari sapagkat nasumpa ang lahi ng tao. Dapat hindi tayo mamamatay. Nakaranas ang tao ng kamatayan dahil nga sa pandaraya ni Satanas na din lang ang unang tao si Eva at si Adan, mas pinili nilang sundin ang pandaraya ng demonyo kaya sila po ay nasumpa at nakaranas po ng kamatayan. Hindi lang po kamatayan, kundi ganun din po ang kahirapan. So, naghihirap ang mga tao at sinasabi po ng kasulatan na ito ay bunga ng sumpa. So, iba't iba pang mga paghihirap. Naghihirap sa sakit, naghihirap sa iba't ibang problema. Kasi po minsan, mayroon ngang maraming pera, pero naman, di naman malusog. Mayroong sakit. So, may paghihirap pa din. Mayroon naman pong maraming pera, pero po ang gulo-gulo ng pamilya, away dito, away doon. Naghihirap naman ang kanila, emotionally, yung paghihirap nila, yung kanilang mga damdamin. Kaya naghihirap pa din. So,
bunga po ito ng pagkakapalaya sa lahi ng tao doon sa paraiso. Dahil kung ang tao lang po ay nanatili doon sa paradise, ay wala pong hirap na daranasin. Ngayon sasabihin natin, hindi naman dadami ang tao. No. Kasi nauna ang basbas ng Diyos na magpakarami ang tao bago po nagkasala ang tao. So ibig sabihin, dadami na ang tao. Yung mga hayop, di naman niya nagkasala, pero bakit dumadami yan? So halos higit yung tao dahil nabasbasa na, dadami tayo kahit hindi nagkasala si Eva at si Adan. At dahil nga sa bunga ng mga kasalanan ito, tayo ay inilagay sa mundong ito, na ang mundong ito ay nasa ilalim, nakahilig sa influence ng Diablo. Na ang prinsipe ng sanlibutan ito, Efeso 2. Basahin po ninyo, beginning verse 1 at sa mga sunod na talata. Ang prinsipe ng sanlibutan ito ay si Satanas. So, ibig sabihin, dito ang tao inilagay. At ito pong si Satanas, kasama po ang kanyang mga kampon, ay pinalayas doon sa trono ng Diyos na dati po sila ay mga tagapaglingkod ng Panginoon. At sila po'y nag-aakyat panaog hanggang dyan sa second level. At darating yung panahon na sabi ko sa inyo, pati yung second level ng heaven ay lilinisin dahil dyan po magtitipon ang mga mananampalataya. Dyan po tayo kakatagpuin ng ating Panginoong Hesus kasama ng maraming mga angel. Dyan po ang meeting place. At sabi ko, palalayasin ang lahat ng pwersa ng kadiliman dyan at silang lahat ay ibabagsak dito sa lupa. At ang sabi ng kasulatang binasa natin, kapag sila ibinagsak dito, matinding galit ang kanilang ipaparanas. So, ang ginagawa ng Diablo, noon pa man ay perwisyuhin ang mga anak ng Diyos, ang mga naglilingkod sa Diyos. Kaya nga dito sa pinakahuling bahagi ng kasulatang binasa natin, dito sa Revelation chapter 12, ay talagang ang babalingan ng Diablo habang nandito siya at kaunti na lang yung panahon na i-stay niya dito. Alam niya na, oh, glory to God, glory to Christ Jesus. Alam niya na kaunting panahon na lang ang nalalabi niya. So, lahat ng pwedeng gawin niyang pamimirwisyo, gagawin na niya. At yan po ang nasasaad sa bahagi ng kasulatang ating binasa na sabi nga ay lalo pang nagalit ang dragon. Yan po yung Diablo. Kaya nilusob niya ang mga nalalabing lahi ng babae at iyan ay ang mga taong naglilingkod sa Diyos. So, ngayon po ay patuloy na nagtatrabaho ang Diablo para pinsalain po ang mga tao. At mayroon akong 3 bibigyang diin sa mga pag-atake ni Satanas. Na ito yung ginagawa niya sa mga tao mula nung unang panahon hanggang sa panahon ito. At gusto kong gamitin ang kwento po ng buhay po ni Job. Sino po ba yung nakapag-aral na tungkol sa buhay ni Job? Sino po yung nakakaalam ng buhay ni Job? Di po ba si Job sa kasaysayan po ng Biblia, sa aklat ng Lumang Tipan, kung inyo pong nabasa na, siya isang tao na siya po ay matapat at taong may takot sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Pero isang araw, ang Diablo ay humingi ng pahintulot sa Panginoon at pinahintulutan naman ng Panginoon para subukin ang kanyang katapatan at ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. At nung pinayagan siya ng Panginoon ay talaga pong matitindi yung ginawang atake ng demonyo. At kung paano po yung matitinding atake ng Diablo nung unang panahon, ay ganun din po yung kanyang pag-atake hanggang sa panahon ito. Ano-ano pong atake ang kanyang ginawa? Kasi sabi nga po doon sa binasa natin sa aklat ng Revelations, chapter 12, verse 17, ang sabi po doon ay, ang Diablo po ay magagalit at ang babalingan po ay ang mga anak ng Diyos. So, yung galit ng Diablo ay talagang nandun sa mga taong naglilingkod sa Diyos at sa mga taong anak ng Diyos. Hindi lang sa huling panahon, kundi mula pa nung unang panahon. Kaya puro pandaraya at lahat ng atake ginagawa niya para lang ang tao ilayo sa Diyos. At gusto ko nga gamitin yung kwento ni Job. 3 matitinding atake po kasi ang ginawa kay Job, dahil si Job po ay mayamang tao, marami siyang mga alagang hayop, marami siyang mga tauhan, at siya po ay talagang pinagpala maging sa mga anak, sapagkat siya ay merong mga anak na lalaki at babae, 10 lahat ang anak niya.
alam po ninyo, nung unang panahon, pag may 10 kang anak, pinagpala ka. So ngayon kasi, pag marami kang anak, ay naku, napinsala ka. Kasi ang hirap po pag marami pong mga anak. Pero gayon pa man, ay gusto kong ipakita sa inyo mga kapatid, na sa kwento ng buhay ni Job nung unang panahon, ay pinagpala talaga siya. Pinagpala sa mga anak, sa pamilya, pinagpala ang kanyang kabuhayan. At halos, lagi siyang nag-o-offer ng paghahandog sa Diyos para sa kanyang mga anak. Kasi yung mga anak niya, sabi niya, baka lihim nilang nalalapastangan ng Diyos. Ako'y gagawa ng mga paghahandog para ipanalangin ang kanyang mga anak. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang katapatan at paglilingkod sa Panginoon, ay pinahintulutan siya na atakihin ni Satanas. So ito kasing pag-atake ng demonyo ay wala ho itong pinipili, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Dapat po nating malaman na kapag ikaw ay nasa panig ng Diyos, kaaway mo ang dyablo. At anumang oras, ang dyablo ay pwedeng umatake sa iyo. Amen. Pwedeng umatake sa iyo. Kasi kung hindi ka atakihin ng dyablo, ay mag-ingat ka, baka nasa panig ka niya o kakampi ka niya. So kaya inaatake dahil nasa panig ka ng Diyos. Lahat ng nasa panig ng Diyos ay subject yan na atakihin ng dyablo. At ito nga si Job na pinag-uusapan natin ay pinahintulot na atakihin ng dyablo. Dahil siya ay mayaman at marami siyang mga alagang hayop. Unang pininsala ng dyablo yung kanyang mga alagang hayop. Yung kanyang source of income ang tinira. Dahil iniisip ng dyablo, pag ang tao ay naghirap, ang tao wala ng source of income, lalo na kung dati kang mapera, dati ay sagana ka sa lahat ng pangailangan, tapos bigla kang naghirap, ang nasa isip ng dyablo, tatalikuran mo ang Diyos, at kukwestiyonin mo ang Diyos, bakit ka naghihirap? Sometimes, marami din ganyang mga Kristiyano, na sanay doon sa ginhawa, sanay sila sa mariwasang pamumuhay. Pag naghirap na, nawawala na sila sa pananampalataya sa Panginoon. At kinukwestiyonan nila ang Panginoon. Lord, bakit mo pinayagang mangyari sa akin ang mga bagay na ito? Kaya po ako'y naniniwala na maging ito pong nangyaring lockdown ngayon at yung maraming mga kababayan natin, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. May mga nawala ng trabaho, may mga nahinto ang business nila, at yung karangyaan at kariwasaan sa buhay ay nawala sa kanila at nakakaranas sila ng kahirapan. At alam mo ba ninyo na sa ganitong pangyayari, ako po'y naniniwala na ang may kapahintulutan na mahirapan ang mga tao, mawalan ng trabaho, mawalan ng source of income, ito po ay ipinahintulot ng Diyos, pero ang gumagawa po nito ay ang dyablo. Ngayon ang tanong ay bakit? Bakit kailangang mangyari yun sa tao? Ay para nga matesting, masubok kung hanggang saan ka at kung gaano kakatapat sa iyong pananampalataya sa Diyos. Sapagkat yan ay ginawa nung panahon ni Job, na talagang pinayagan na yung lahat ng source of income niya ay mawala sa kanya. Sa panahon ng lockdown, siguro kabilang kayo sa apektado, yung nabubuhay sa kanilang pang-araw-araw na pagtatrabaho, ngayon ay walang trabaho. Yung mayroong mga negosyo pero sarado. So, nawala yung source of income. Ang tanong ay ganito, ano ang iyong pakiramdam? At ano ang iyong katayuan sa harapan ng Diyos? Sa ganito bang sitwasyon, ikaw ay nagpatuloy sa iyong pananampalataya? Sinasamba mo pa ba, pinupuri at pinaglilingkuran ang Diyos? O sa panahon na tayo ay pinahintulot sa pangyayari na parang katulad kay Job, na nawala ang mga source of income at yung kasaganaan ng buhay ay natigil at tayo ay nakakaranas ng paghihirap, ano ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos? Kung ipinahintulot ba na mangyari na yung source of income mo ay nawala, ikaw ba ay tumatag sa pananampalataya? Ikaw ba ay naging maalab pa rin sa paglilingkod sa Diyos? O ikaw ay nanlamig at nawalan ka na ng gana na magpatuloy sa Panginoon? O yung mga taong wala naman talagang Diyos at walang relasyon sa Diyos, sabi nga yung masama lalo pang magpapakasama. So, may mga tao naman na talagang
yung mga nangyayaring ito ay nagiging daan para hanapin nila ang Diyos. To God be the glory sa ganong klase ng mga tao. Kaya nga ang tanong ko, sa mga nangyayari, na maraming nawalan ng kabuhayan, marami ang mga naghihirap ngayon, nawalan ng source of income, at yung kasaganaan ng buhay ay wala na sa kanila, ang tanong nga ay, ano yung kalagayan mo ngayon sa harapan ng Diyos? Nagpupuri ka pa ba? Handa ka pa bang maglingkod? Nagpapatuloy ka pa ba? O kinu-question mo na ang Panginoon? O ikaw ay gumagawa na ng mga illegal na gawain para makasurvive? So tanging Diyos ang nakakaalam kung anong pamumuhay mayroon tayo. Pero isang bagay ang sigurado ko, na sa lahat ng ginagawa natin, may Diyos na nakasubaybay, nakatunghay sa atin sa bawat araw ng ating buhay. At hindi tayo makakapagtago. Alam niya ang laman ng ating puso at alam niya kung paano mo hinahandle ang ganitong sitwasyon. To God be the glory na mayroong isang hub na maging salamin natin, na pinayagang atake ni Satanas. Mawala ang lahat ng kanyang source of income dahil marami siyang mga alagang hayop. Ang ginawa po ng dyablo, maraming mga tulisan na inudyukan niyang lusubin. Yung ranso, yung lugar na kinalalagyan ng maraming alagang hayop ni Job, nilusob. At kinuha ang mga alagang hayop, pinagpapatay ang mga tauhan ni Job. At yung mga natira naman na hindi nakuha ng mga tulisan, pinatamaan sa kidlat, nangamatay. At may isang tauhang nakaligtas na siyang nagbalita kay Job. At ang sabi kay Job, habang kami ika ay nasa pastulan, kami ay nilusob ng mga tulisan, kinuha ang mga alaga naming hayop, pinagpapatay ang mga kasamahan kong tauhan. At may dumating pang kidlat, tinamaan ang kidlat at marami ang namatay. O nawala, namatay ang mga alaga nating mga hayop. Alam po ba ninyo, nang ibalita ito kayo, hindi niya kinwestiyon ang Diyos. Hindi niya sinabing, Panginoon naman, bakit mo pinayagan si Satanas na ito'y gawin sa akin? Ako'y tapat sa iyo. Ako'y naglilingkod sa iyo. Lagi akong nag-o-offer sa iyo. Bakit mo pinayagan na ito'y mangyari? Ni katiting na question, hindi niya ginawa. Ano ang sabi niya? Diyos ang nagbigay. Diyos ang bumawi. Purihin ang Diyos. Ang ibig sabihin, kahit na ipinahintulot siya na atake ng dyablo at mawala ang kanyang mga source of income, at dumating siya sa punto na nasa mahirap na kalagayan, hindi niya tinalikuran ang Diyos. Patuloy pa rin niyang pinuri, sinamba at pinasalamatan ang Diyos. Kaya nga ang tanong ko, nang ipahintulot ba ang lockdown at hindi na malayang makapaghanap buhay ang marami sa atin, maging ang mga negosyo apektado ang ating mga pag-travel, nawala yung kalayaan natin, ano ang iyong reaksyon? Pinuri mo pa ba at sinamba at pinaglingkuran ng Diyos? O ikaw ay kabilang na sa mga taong nagagalit, sinisisi ang gobyerno, sinisisi ang kung sino-sinong tao, lalo na kung hindi sila mabigyan ng rasyon. Nakakalungkot pong isipin na ang tao talaga masusubok kung may pananampalataya, kung may tiwala sa Diyos, kung nananampalataya sa Diyos. Pag dumating yung ganitong sitwasyon, dumating yung mga krisis, dumating yung mawala yung kanilang mga source of income, masusubok talaga ang tao kung sila ay sa Diyos. Sapagkat ang tao po, kapag dumating yung mga kagipitan, hindi po yan nagre-reklamo, hindi niyan kinu-question ang Diyos. Dahil ang paniniwala natin, mga anak ng Diyos at Kristiyano, kung kailan tayo nagigipit, sa Diyos tayo'y lumalapit at lalong kumakapit. Gawin natin muto yan. Ang anak ng Diyos, ang tunay na Kristiyano, kung kailan nagigipit, sa Diyos siya'y lumalapit at lalong kumakapit. Pero ang taong walang Diyos, kapag dumating sa kanila ang matinding kahirapan, nagkawindang-windang ang buhay nila na lockdown, reklamo dito, reklamo doon, hindi nila magawang lumapit ng tutuhanan sa Panginoon. Kasi po, wala silang totoong relasyon. At may mga tao naman na may relasyon, pero ang bababaw. Once na kinwestiyon mo ang Diyos,
Diyos, once na naging reklamador ka, ang ibig sabihin, ang babaw ng iyong relasyon sa Kanya. Kaya, ipinapahintulot yung ganitong mga sitwasyon na payagan si Satanas na perwisyuhin ang buhay ng tao para po makita kung gaano ka katotoo sa Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. At katulad ng binanggit ko sa inyo, pinirwisyo, inalis ang lahat ng source of income ni Job. Pero sa kabila ng lahat ng yan, siya ay naging tapat pa rin sa ating Panginoon. Pinuri niya, sinamba pa rin ang Panginoon, tinanggap niya ng maluwag sa kalooban niya ang mga pangyayari. At ang diablo ay nainsulto. Aba, ibang klaseng tao ito. Yung inaasahan ko na magrereklamo siya sa Diyos, tatalikuran niya ang Diyos dahil siya ay naghirap na, nawala na ang source of income niya. Aba, tapat pa rin sa Diyos. Kaya, nag-isip siya uli ng second attack. Kasi ang binibigyan din natin yung pinahintulutan ang Diyos na atakihin yung mga tao. Yung mga naglilingkod sa Diyos. Doon sa 12:17, doon po tayo umuupo ng pinag-uusapan natin. Nung hindi nga po natinag si Job sa kanyang pananampalataya sa Diyos, nagkaroon ng second attack. At ano po yung second attack? Inatake po ang pamilya niya. Kaya, first attack, sa mga source of income, sa mga material na pangangailangan. Pangalawa, second attack sa family. Sapagkat si Job nga ay mayroong mga anak na lalaki at babae, 10 ang kanyang anak. Dahil sila nga po ay mayaman, laging mayroong handaan, mayroong silang tinatawag na, kilala ito sa pangalang o sa katawagang family reunion. Nagtitipon-tipon sila sa bahay na nakakatanda nilang kapatid. At habang sila ay masayang nagtitipon doon, dumating po ang malakas na buhawi. Mas malakas pa po siguro sa mga buhawi ng bagyong Yolanda, kasi yung bagyong Yolanda ay iyan po ang natala na napakalakas, at sabi niya ay ito ay may mga kasamang buhawi. So talagang malakas na buhawi. Pagkat kung mayaman po ang isang tao, ay ang bahay niyan matitibay. Meron bang mayaman ang bahay ay barong-barong? Di ba wala? So kung mayaman, tiyak matibay ang bahay, pero yung dumating na buhawi ay ubod talaga ng lakas, napakalakas. Dahil nung hampasin yung bahay, nawasak yung bahay. Isipin po ninyo kung mayroon kayong magandang bahay ngayon, nga kayo mayaman at may magandang bahay. Hindi yan basta mawawasak ng pangkaraniwang buhawi o bagyo. Dahil talagang pag mayayaman, matitibay ang bahay niya. Pero isipin po ninyo, gaano kalakas na buhawi yung humampas doon sa bahay na pinagtitipunan ng 10 anak ni Job. Nang mawasak yung bahay, lahat ng anak ni Job namatay. Kung iisipin natin, kung ikaw anak ng Diyos, ikaw mananampalataya, man of God ka, dumating sa iyo yung ganong sitwasyon. Lahat ng anak mo namatay. Di ba sobrang lungkot? Sobrang nakakaiyak? At talagang, kung mahina ang ating pagkakilala sa Diyos at mahina ang ating relasyon sa Diyos, kukwestiyonin natin ang Diyos. May mga ilang tao nga isang anak lang, 2 anak namatay, may mga anak pa naman silang iba. Grabe na yung depression nila Grabe na yung panlulupaypay nila. At sinisisi na minsan nila ang Diyos. Bakit hindi mo pinoteksyonan yung anak ko? Bakit hindi mo niligtas yung anak ko? Bakit hindi mo pinagaling yung anak ko? Wala kung namatay sa sakit. Ba't pinayagan mong siya Lord, naglilingkod ako sa iyo. Mananampalataya mo ako. Bakit hindi mo pinagaling yung sakit ng anak ko? Ay lalo na kung tinamaan ng virus. Lord, bakit hindi mo siya niligtas sa virus? Na coronavirus. Lord, bakit mo siya pinayagang mamatay? Di ba yan ang kalagayan ng marami?
maraming tao, kinu-question ang Diyos. Imaginin mo, lahat ng anak ni Job namatay. Na kung tayo ang lumagay sa ganong kalagayan, isa, dalawang anak lang. Kung mayroon kang 5 anak, namatayan ka ng 2. Ay katakot-takot ang inagpis natin at napakahirap na nating makamupon, lalo na kung yung namatay nating anak ay talagang mahal na mahal natin. Pero salaminin natin yung buhay ni Job. Inatake ng dyablo ang kanyang pamilya. Nawasak ang tahanan. Namatay ang mga anak. Napakalungkot. At ito ay binalita din kay Job at sinabi, Job, samantalang ang iyong mga anak ay nagtitipon, dinatngan sila ng malakas na buhawi, hinampas ang bahay na kanilang kinalalagyan at lahat sila ay namatay. Tingnan po natin ang reaksyon ni Job. Kung babasahin po ninyo ang Biblia, ay makikita ninyo kung ano ang reaksyon ni Job sa lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay. Hallelujah! Glory to Christ Jesus! Basahin po ninyo ang chapter 1 ng Aklat ng Job. Ang sabi po dito, 19, verse 19, bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay, nabagsakan po ang inyong mga anak at nangamatay. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo. Ano yung reaksyon niya nang ibalita sa kanya? Nang marinig iyon ni Job, tumayo siya, pinunit ang kanyang damit para magdalamhati. Pagkatapos inahit niya ang kanyang buhok sa ulo, nagpatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. Verse 21. Sinabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat na mayroon ako. Ang Panginoon din ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Oo, nasaktan siya nung una. Nakaramdam siya ng pagdadalamhati sapagkat hinapak niya ang kanyang damit. At ang sabi doon, siya ay nag-ahit. Pero pagkatapos ng kanyang pagdadalamhati, ano ang sunod na kanyang ginawa? Sinisi niya ba ang Diyos? Kinestyon niya ba ang Diyos? Di ba hindi? Ang liwanag ng sinabi niya eh. Bakit hindi ninyo tingnan mabuti sa bahagi ng kasulatan? Ang sabi niya rito, ipinanganak akong walang dala, mamamatay din akong walang dala. Sabi diyan, sa ibang salin, ipinanganak akong hubad. Hubad din ika akong magbabalik. Kung mamamatay. So, tingnan po ninyo. Nirecognize niya na yung lahat ng tinatangkilik niya, hindi naman talaga kanya. At kung gustuhin ng Diyos na ito'y mawala sa kanya, wala siyang karapatang questionin ang Diyos. Kasi inisip niya sa kanyang sarili na lahat ng kanyang tinatangkilik, hindi naman talaga kanya, galing kay Lord. Alam niyo, kung sa buhay ng tao, i-recognize lang ng tao na ang lahat ng nasa kanya ay hindi talaga kanya, galing sa Diyos, wala siyang karapatang questionin ang Diyos kapag nawala ito, kahit na pamilya mo o anak mo. Unawain natin mabuti yan. Kahit na anak mo, hindi mo talaga pag-aari yan. Diyos pa rin ang pinagmulan yan. Ginamit ka lang para ipanganak yan. Ito yung mga katotohanan dapat nating maintindihan sa buhay natin. Ito yung mga katotohanan dapat na maunawaan natin. Maging mga anak natin sa Diyos nang galing. At tayo
tayong mga magulang ay katiwala lang ng Diyos. Gampanan natin ang dapat nating gampanan. Kung hindi sila sumunod, kung hindi sila makinig, sila'y pinaalalahanan natin, tinuturuan natin, pero matigas ang kanilang ulo, ginampanan mo yung dapat mong gampanan. Kung sila ay mapahamak, wala tayong pananagutan. At talagang may mga pagkakataon na ipinapahintulot ng Diyos na payagan si Satanas na patayin yung mga tao na walang maayos na relasyon sa Diyos. I think, hindi po ako nag-iisip na ganun ang pamilya ni Job. Pero sometimes, Kristiyano tayo, pero nagkakaroon tayo ng mga anak na matitigas ang ulo. Kaya nga si Pablo, may sulat siya eh. Na yung mga taong matigas ang ulo ayaw magpasakop sa Diyos, ibigay na yan kay Satanas. Para pinsalain ni Satanas. O ba'y biblical yun eh. Napapayagan si Satanas na pinsalain yung tao. Eh, di ba tayo, doble-doble ang proteksyon na ginagawa natin dahil mahal natin ang ating mga anak. Pero wala tayong magagawa kung ipapahintulot ng Diyos na sila ay kabilang sa mga pipirwisyuin, aatakin at papatayin ng diablo. At kung dumating yung panahon na talagang pinayagan na sila ay patayin ng diablo, wala ho tayong dapat na gawin kundi tularan natin si Lord, hindi naman akin yan eh. Pinagkatiwala mo lang sa akin. Yung ating mga tinatangkilik, hindi naman inyo yan eh. Kaya wala kang dapat ipagyabang. May pera ka, may bahay ka, may sasakyan ka, anumang tinatangkilik mo. Hindi naman talaga sa iyo yan eh. Pinagkatiwala lang sa iyo ng Diyos yan. At sa lahat ng mga bagay na tinatangkilik natin, wala tayong ibang dapat gawin kundi pasalamatan, purihin natin ang Diyos. At higit sa lahat, kung pwede, gamitin natin sa ikapupuri, ikakarangal at ikakaluwalhati ng Panginoon. Hindi atin yan eh. Sabi ni Job, sa iyo nagmula ang lahat ng ito. Ikaw ang nagbigay, ikaw din ang bumawi. At dahil nirecognize niya na ang lahat ng yan ay bigay ng Diyos, at kung mawala man sa Kanya, ay Diyos din ang nagpahintulot, ano ang sunod na ginawa niya? Pinuri niya, pinuri niya at sinamba ang ating Panginoon. Na yun ang dapat na reaksyon natin. Sometimes may mga trials, atake ng demonyo dito, atake sa kabuhayan natin, atake sa pamilya natin, atake sa personal na buhay natin. Kabi-kabila yung atake kasi yan ang trabaho niya eh. Aatakihin yung mga lingkod ng Diyos eh. Kaya dito binibigyan din ko yung 3 atake ng demonyo sa buhay ng tao. Source of income, tapos ano pa po? Pamilya. Sometimes, minsan hindi tayo mulat sa katotohanan ito. Eh, pinatay na pala ng demonyo yung pamilya natin, di pa natin alam. Paano nangyari yun? Glory to God. Hallelujah. Pasensya po, medyo po gumalaw po yung atin pong screen. So, paano po nangyari yun? Hindi natin alam, pinatay na pala ng demonyo yung mga anak natin, pamilya natin, pero hindi pa natin nakikita yung atake na yun. Sapagkat ang kamatayan ho kasi ay hindi lang ho yung hindi na humihinga. Pwede rin kasama ninyo yung anak nyo, pamilya nyo. Pero pagdating sa spiritual na aspeto ng buhay, patay pala yan sa harapan ng Diyos. Oh. Paano nangyari yun? Yung mga tao na buhay, pero patay sa harapan ng Diyos. O, diba, minsan sinabi ng Panginoong Jesus yan. Sabi ng alagad, sasama kami sa iyo, Panginoon. Kaya lang may patay kami, maglilibing pa kami ng patay. Ano sabi ni Jesus? Ay, pabayaan na ninyo yung patay, maglibing ng kapwa patay. O, anong tinutukoy? Dahil may mga taong nabubuhay, pero patay pala sa harapan ng Diyos. Anong klaseng tao ito?
Yung mga taong walang tamang relasyon sa Diyos, patay ang buhay, panalangin, patay ang pagnanasa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi pag ang tao hindi palabasan ng Biblia, ay parang hindi na yan kumakain. Ang patay ba? Kumakain pa? Di ba hindi? Yung tao, pag hindi na kumain ng salita ng Diyos, patay na yan. Kasi ang pagkain ng isang tao para patuloy na mabuhay ay ang salita ng Diyos. At pag ang tao, anak nyo, pamilya nyo, ayaw ng salita ng Diyos, buhayan, pero patay sa harapan ng Diyos. Oo. Pag hindi sila regular na nakikipag-communicate kay Lord, hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi nananalangin sa Diyos, walang pusong maglingkod sa Diyos, sigurado ako, buhayan, pero sa harapan ng Diyos, patay. Tanong, kumusta ang pamilya mo? Baka pinapapak na yan ng dyablo. Pinatay na yan. Hindi mo pa alam. Kaya, tsikin natin ang ating mga sarili. Sapagkat ako'y nagsasalita hindi lang po sa pampisikal na kalagayan, kundi sa spiritual na aspeto ng buhay. At yung pag-atake na ng demonyo ay tuloy-tuloy na ginagawa hanggang sa panahon ito. Dahil yung Satanas na umatake nung panahon ni Job ay Satanas pa rin hanggang sa panahon ito. Siya pa rin yun. At yung kanyang estratehiya sa pag-atake sa mga tao, especially sa mga mananampalataya, ay siya pa rin estratehiya niya ngayon. Yung ginagawa niya noon, siya pa rin ginagawa ngayon. Perwisyuhin ang mga source of income ng mga tao, pahirapan ang mga tao, patayin ang mga tao. Kasi, John 10:10, ang liwanag po niyan. Juan 10:10, bumarito siya dito para magnakaw, pumatay, at magwasak. Yun yung trabaho niya eh. Kaya nga, mga iniibig ko mga kapatid, bantayan po natin ang ating mga pamilya at kung pwede ay patuloy nating ipanalangin. Sapagkat nakakalungkot isipin kung kasama natin sila, pero patay sila sa espiritual na kalagayan. Ang Diyos ay mahabagin. Hindi niya gusto na habang buhay, kasama mo yung mga patay na anak mo. Patay sa espiritual. Paano sila mabubuhay? Eh sa Diyos po walang imposible. Patuloy po natin itong ipagkatiwala sa Panginoon. At patuloy tayong magkaroon ng burden, ng compassion para abutin ang ating mga sambahayan. Ipanalangin ang ating mga anak. Ako po ay nananalangin po ako sa aking mga anak. At isa sa panalangin ko po ay kahit na po may mga anak na matigas ang ulo, hindi naman po yan talaga mape-perfect. Kung ikaw may 10 anak, ay sigurado dyan, mayroong 1-2 na pasaway. Minsan, sa 4 mong anak, may isa dyan na pasaway. Hindi mo talaga nape-perfect. Pero ganun pa man ay patuloy tayong manalangin na ang Diyos ay patuloy na magbigay ng proteksyon, patuloy na kahabagan ang ating sambahayan na wala pong mapahamak. Amen. Na wala pong mamatay lalo na sa espiritual na aspeto ng buhay. So hindi natin alam kung bakit pinayagan ng Diyos na ang 10 niyang anak ni Job ay mamatay. Hindi natin alam kung ang ilan sa mga anak na ito o ang mga anak niyang ito ay mga worldly. Dahil karamihan po ng mga mayayaman na tao, wala pong totoong takot sa Diyos. So bakit pinayagan niya mga matay itong mga anak niya ito? O kaya bakit hindi niya iniligtas ang 2 o 3, 10 yan? Bakit kailangan maubos? So, wala pong malawak na pag-aaral kung ano po ang background ng mga anak ni Job. Kasi si Job, grabe yung concern niya sa mga anak niya. Araw-araw naghahandog siya sa Diyos. Araw-araw nananalangin siya sa Diyos para sa kanyang sambahayan. Pero pinayagan pa rin ng Diyos na mamatay lahat yung mga anak niya. Kaya nga, sabi ko, hindi ko alam kung anong pagkatao, anong ugali mayroon yung mga anak na yun ni Job. Bakit pinayagan na lahat sila ubusin ni Satanas na mamatay? Pero gayon pa man, si Job ay hindi natinag.
matibay ang kanyang pananampalataya. Hubad ika akong ipinanganak dito, hubad din ika akong babalik sa lupa na aking pinagmulan. At ang sabi pa niya dito, mga iniibig, Diyos ika ang nagbigay, Diyos ang bumawi. Siya ay nagpatira pa, sumamba siya sa Panginoon, at pinuri pa rin niya ang Panginoon. So, kung mayroon mang mga matitinding atake sa mga anak mo, pamilya mo, sa mga taong mahal mo, huwag mong bibitawan. Patuloy ka pa rin magpuri at sumamba sa Diyos. Dahil yung dyablo na gustong sirain ka, yung dyablo na gustong wasakin yung buhay mo, yung dyablo na gustong ikaw ay magreklamo sa Diyos o questionin mo ang Diyos, yung mag-a-accuse sa'yo na nandyan din yan sa chapter 12 na binasa natin, siya po ay accuser. Nasasabihin, oh ayan, wala ka ng pera, wala ka ng trabaho, wala ka ng kabuhayan, naghihirap ka na, magpapatuloy ka pa ba sa Diyos? Sasamba ka pa ba sa Diyos? Ay lalo na kung namatayan ka yan, yung mahal-mahal mong anak. Hindi nakaligtas na matay, maglilingkod ka pa ba sa Diyos? So ganun yung dyablo eh. Ina-accuse ka, oh. Talagang tutorturin yung utak mo, guguluhin ka, i-depress ka. Aalisin yung gana mo na magsamba sa Diyos. Ganun yung dyablo eh. Pero hindi tayo dapat magpatangay o magpadala sa ganung sitwasyon. Bakit po mga kapatid? Si Job ang napakagandang halimbawa. Sa likod ng lahat ng nangyari, sinamba pa niya at pinuri ang ating Panginoon. Amen. Amen. Huwag tayong bibitaw, ang ibig sabihin. Huwag kang bumitaw sa Panginoon. Huwag mong sisihin ang Diyos. Patuloy ka pa rin maglingkod sa Kanya. Kahit na po, napakatindi ng tinatawag na demonic attack sa buhay natin. Pangatlo, atake na ginawa ng dyablo. Maganda ang pangangatawan ni Job. Malusog siya. Mayroon bang mayaman na malnourished? Hindi. Hindi siya malnourished. Malusog siya dahil pag mayaman, malusog. Maganda ang pangangatawan. Pero isang araw, tinubuan siya ng maraming bukol. Natadtad ng bukol ang kanyang katawan. At ang mga bukol na yan ay pumutok. At sinugat siya. Natural, pagtadtad ka ng sugat, babaho ka. Hanggang sa siya ay umalis na. Kung maganda yung bahay niya, iniwanan na niya yung bahay niya at pumunta na siya doon sa liblib na lugar. At hindi lang siya sinugat, inuod pa siya. Ang tindi na. Kasi ang dyablo po, hindi ka, pag siya ay nagkaroon ng pagkakataong atakihin ka, sabi ko nga, hindi ka lang ibabagsak, ingungod-ngod ka pa niya. Hindi ka lang niya ingungod-ngod, tatapak-tapakan ka pa. Ganyan ang dyablo umatake. Kaya sa buhay niyo, hindi lang siya tinubuan ng maraming bukol. Yung mga bukol pinaputok at natatag ng sugat ang buong katawan ni Job. At araw-gabi siya ay dumaraing sa matinding kirot at hirap. Sa Job 7:5, ang sabi doon, tagtad ng sugat ang kanyang katawan. Kumikirot at ang nana hindi maampat. Ganun ang hirap niya. So ibig sabihin, hindi lang nagkabukol. Minsan isa, dalawang bukol di na tayo mapalagay. Gaano pa kung yung buong katawan natin tubuan ng maraming piksa pagkatapos magbuswang niya at pumutok. Ang baho-baho talaga. Kaya hindi na siya doon sa mga lugar na maraming tao, umalis na siya, pumunta na siya sa liblib na lugar, araw-gabi siya dumaraing, hindi lang siya sinugat, inuod pa siya. Oh, grabe, gaano kasakit ito. Pero sa likod ng lahat ng yan, Diyos pa rin ang kanyang tinatawag.
nakikipag-usap. Oo, nakikipagkatuwiranan siya. Sinasabi niya, bakit pa ang tao isinilang kung may paghihirap din lang? Pero ang punto ko doon, hindi pa rin siya humiwalay sa Diyos. Tumatawag pa rin siya sa Diyos. At alam po ba ninyo yung asawa niya? Dinamatay ang kanyang mga anak. Yung asawa niya na dapat dumamay sa kanya. Ano po ang ginawa? Aba, sa halip na alagaan siya, pinuntahan siya doon sa lugar na kinalalagyan niya at sinabi niya, magpapatuloy ka pa ba sa iyong paniniwala dyan sa Diyos na yan? Sumpain mo na yung Diyos mong yan ang ikaw ay mamatay na. Ibig sabihin, nagkaletse-letse na yung buhay mo. Dumating na sa iyong isang katutak na kamalasan. Mananampalataya ka pa ba sa Diyos? Sumpain mo na yung Diyos mong yan. Nang ikaw ay mamatay, na ibig sabihin ng asawa, mabuti pang mamatay ka na kaysa ganyan ka. Gaano kasakit yun? Nawalan ka na ng source of income. Tingnan yung mabuti ha. Nawalan ka na ng source of income. Namatay na ang mga anak mo. Puro sugat na ang katawan mo. Inuuod ka na. Yung taong inaasahan mong aalalay at magmamalasakit sa iyo, susumbatan ka pa, pagagalitan ka pa, sa halip na maawa sa iyo. Di ba? Mas dubli-dubling sakit eh. Meron pa bang sasakit sa pinagdaanan ni Job? Di ba wala? Ano ang sagot ni Job? Nung sinabi ito sa kanya ng kanyang asawa na sumpain mo na ang Diyos mo, mabuti pang mamatay ka na. Magpapasalamat ka ba? Sa kaginhawahan lang. Ang ibig sabihin ni Job. Bakit? Ang gusto mo lang ba puro kaginhawahan? Papasalamatan mo lang ba ang Diyos? Kapag masarap ang buhay mo? Kapag marami kang pera? Kapag normal ang pakiramdam mo? Iyan ang ibig sabihin ni Job eh. Sabi ni Job, pasasalamatan mo. Tatanggapin mo lang ba ay kaginawaan, hindi pati kahirapan? Ibig sabihin, tanggap ni Job. Nagdanas siya ng kahirapan, nawala ng pera, nawala ng mga anak, naghihirap ang kanyang katawan, puro sugat, araw-gabi siya dumaraing. Tinanggap pa rin niya. Ang ibig sabihin, hindi pa rin siya bumitaw sa Diyos. Diyos pa rin ang kanyang tinatawag. At sa likod ng lahat ng masasalimuot na pinagdadaanan niya sa tatlong patitinding atake na ginawa sa kanya ng Diablo, tapat pa rin siya sa Diyos. Dahil siya ay dumipensa pa rin sa panig ng Diyos nung sabihin niya sa kanyang asawa, bakit? Gusto mo lang tanggapin, puro kaginawaan, hindi pati ang kahirapan? Nang ibig niya sabihin, ganito man ang sitwasyon, ganito man kahirapan pinagdadaanan ko, tinatanggap ko pa rin ito. Diyos pa rin ang aking pupurihin at sasambahin. At sa likod ng lahat ng ito, nakita po ng Diyos gaano katatag, gaano katibay ang pananampalataya ni Job. Gaano katindi ang kalalim ang kanyang relasyon. Dahil maraming tao, handa ka lang samahan, kaibigan mo lang siya, karamay mo lang siya kung ikaw ay maganda ang katayuan sa buhay. Pag may pera ka, may impluwensya ka, marami kang kaibigan. Pero pag naghirap ka, ang tunay na kaibigan, doon mo makikilala, doon mo makikita dahil daramayan ka. Hindi ka ipipersecute, kundi sa iyong kahirapan, pagmamalasakitan at tutulungan ka. Yan ang totoong kaibigan na bigay ng Diyos at galing sa Diyos. Yan ang totoong kapatid, yan ang totoong kapamilya. Pero yung mga kapamilya, kaibigan ka lang, pag meron ka, pag nagtiis ka, may sakit ka, naghihirap ka na, kakalimutan ka na, itatatwa ka na, hindi ka na pagmamalasakitan, hindi totoo yan. Kaya napakaganda ng kwento ng buhay ni Job. At ito ay napakagandang salamin sa buhay po natin. Ilalakip ko pa sana yung testimony ko dito po sa buhay na ito ni Job
Kaya lang, limited po yung time natin. Umabot na naman po tayo sa oras na dapat po tayong huminto. To God be the glory po. Kaibigan, kapatid, ang dyablo na umatake nung unang panahon sa mga patriarka mula kay Adan, kay Job, hanggang sa panahon ng mga apostoles, ay siya pa rin dyablo na umaatake ngayon. At laging nandun sa tatlong yon ang kanyang pag-atake. Source of income, atake sa pamilya, atake sa ating personal na pangangatawan. At si Job, sa kabila ng tatlong atake na yan, hindi natinag ang kanyang relasyon sa Diyos. At dahil doon, dumating ang Panginoon, sinakluluhan siya, sinaway si Satanas, at muli, nirestore ang buhay ni Job. Pinagaling ang lahat ng sugat, gaano man karaming sugat. At muli, nagkaroon siya ng pamilya. Ibinalik, nagkaroon ulit siya ng maraming mga anak. At ang kanyang kayamanan ay dinoble-doble pa. Dahil pagkatapos ng mga trials at payagan ang atake ng demonyo sa buhay ng tao, pag yung tao naging tapat sa Diyos, lalong tapat ang Diyos na ikaw ay kakalingain, pagpapalain, at ang lahat ng nawala sa iyo ay ibabalik niya ng doble-doble. Kaya, sa anumang mga ginagawa ng kaaway, huwag tayong bibitaw. Lalo tayong kumapit sa Panginoon, sapagkat ang pangako niya, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, ang Panginoon ay nariyan. Hindi niya tayo pababayaan. Kaibigan, kapatid ko minamahal, sa ating pansamantalang pagtatapos, anong problema, anong pagsubok ang iyong pinagdaraanan sa buhay? Ikaw ba'y kabilang sa inaatake ng dyablo? At ang tatlo bang ataking ito ay nangyayari sa iyo? Source of income mo, wala kang trabaho, wala kang maayos na business. Pangalawa, may mga atake ba sa pamilya mo? Spiritually speaking, pinapatay sila ng dyablo. Patay ang relasyon nila sa Diyos. Sa physical nyo ba, may mga sakit? Kasi, yung mga bukol at mga sugat sa katawan ni Job, simbolismo po yun. May mga sakit na inilalagay sa katawan natin. Eh, yung iba, ako nga po, may diabetes, nag-high blood pa. Eh, yung iba, may sakit sa puso, yung iba, may sakit sa atay, may sakit sa bituka, katulad ng aking asawa, may tumor. Yung iba, may rayuma, may arthritis, may sakit sa mata, may sakit sa balat. Iba-ibang mga sakit. At kung minsan, magkaalinlangan na tayo, sasabihin natin, bakit nangyayari sa akin ito? Eh, kay Job nga, pinayagan eh, tapat sa Diyos yun eh. Ikaw pa kaya, baka hindi ka nga tapat sa Diyos eh. Diba? Nangyari nga kay Job eh. So, ibig sabihin, yung pamiminsala sa kanyang pisikal na katawan, representing po yun, lahat ng nakakapinsala sa katawan natin, parang katulad kay Job yan. Mas malala yun sa kanya kasi sugat eh, tapos namahaw siya. Gaano kakirot yun? Mas malala yun sa kanya kasi may uod na eh. Eh, ikaw, sakit mo sa puso, wala kang uod eh, wala kang sugat eh. Hindi ka araw-gabi dumaraing. Sakit mo sa baga, eh, hindi ka inuuod eh. Wala kang sugat na ramdaman eh. Eh ngayon, uso na mga pain reliever ngayon. Ano yung sakit mong naramdaman? Wala kang naramdaman, kasing hirap ang naramdaman ni Job. Pero minsan dahil lang sa sakit na yan, ay bumibitaw ka na sa pananampalataya at nawawalan ka na ng tiwala sa Diyos. What? Si Job nga eh. Tagtad na ng bukol, tagtad na ng sugat, tagtad na ng ukod. Pero ang sabi niya, sa asawa niya, salamatan mo ba sa Diyos? Tatanggapin mo lang ba sa Diyos yung kaginawaan o kasarapan ng buhay? Hindi pati itong kahirapan. So ang ibig niya sabihin, tinatanggap ko ito sa aking kalooban, anuman itong naranasan ko ngayon. Kaibigan ko't kapatid, kamanggagawa at tagapakinig at taga-subaybay.
ipagkatiwala mo ang lahat sa Panginoon. Sapagkat lahat ng pagsubok kapag ipinahintulot niya, lahat po yan ay may hangganan. Ay tinatawag na bagyo ng buhay. At walang bagyo na tumatagal ng 1 taon. Walang bagyo na tumatagal ng 5 taon. Ang bawat bagyo ay mayroong hangganan sa maikling panahon lang. Kung iyan ay trials sa iyong buhay at iyan ay tumagal, may gustong ipakita sa iyong Panginoon. May gustong i-develop ang Diyos sa iyo. Baka hanggang ngayon, mababaw pa ang relasyon at pananampalataya mo sa Kanya. Gusto ng Panginoon. Checkin mo yung iyong sarili at ayusin mo ang relasyon mo sa Kanya. At baka magulat ka na lang. Lahat ng problema mo, pinawi na ng Panginoon. Tulad kay Job, nung makita ni Lord na siya ay tapat pa rin, sinasamba pa rin niya ang Diyos, tumatayo pa rin siya sa panig ng Diyos, pinagtatanggol pa rin niya ang Panginoon sa buhay niya. Nung sabihin niya, tatanggapin mo lang ba ay kaginawaan, hindi pati ang kahirapan. Ibig sabihin, pinagtatanggol pa rin niya ang panig ng Diyos, na ito ay kalooban ng Diyos sa akin, tinatanggap ko ito. Pag ito ay naging attitude natin sa lahat ng mga trials at problema natin, sa lahat ng mga demonic attack at mga masasalimuot na pinagdadaanan natin sa buhay, at nakita ng Diyos ito sa puso natin, walang dahilan para hindi Kanya pagpalain, walang dahilan para hindi Niya pahintuin si Satanas sa panggugulo, sa pamimirwisyo, sa pag-atake sa buhay mo. Kaya niyang patigilin. Kung paano niyang pinatigil sa buhay ni Job ang pamimirwisyo ni Satanas, tinuldukan ang pamiminsala ni Satanas, ay kaya din niya tuldukan at pahintuin ang pamimirwisyo ni Satanas sa buhay mo. Amen! Amen! Hallelujah! Glory to Christ Jesus. Kaya mahal kong kapatid at kamanggagawa, mahal kong tagapakinig, ngayong umaga, checkin mo ang iyong pananampalataya at relasyon sa Diyos. Baka ikaw ay reklamador. Baka ikaw ay nagpo-question sa Diyos. Baka ikaw ay nag-aalinlangan sa Diyos. O nawawalan ka na ng pananampalataya sa Diyos. Kung iyan ay naranasan mo, halina. At tayo ay magpakumbabang lumapit sa Diyos. Isuko natin ang ating mga sarili. Aminin natin ang kahinaan natin. Aminin natin ang kababawan natin sa pananampalataya. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. At kapag tayo ay lumapit sa Diyos at tinanggap natin ang lahat ng yan, ng mga trials at problema, at ipinagkatiwala natin sa Panginoon, maniwala ka kapatid kung paanong tinulungan si Job at nirestore ang buhay ni Job. Gayon kanya tutulungan, gayon niya tayo i-restore at ipapakita ng Panginoon na iba ang buhay ng naglilingkod sa Kanya kaysa hindi naglilingkod. Iba ang buhay ng tao na malalim ang pananampalataya sa Kanya kaysa sa mga taong walang pananampalataya. Sige po, Lord, lalapit po tayo at mananalangin po tayo sa Panginoon. Sa inyo pong mga kinalalagyan, saan man kayong lugar, kung pwede po, makisa po kayo, lalapit tayo sa Panginoon. At checkin natin ang ating mga sarili at pananampalataya. Kung medyo mababaw pa, mababaw ang pundasyon natin sa pananampalataya sa Diyos, mababaw pa ang ating relasyon, at tayo po ay nahihirapan pag mayroong mga demonic attack sa buhay natin, at minsan po ay nadidepress tayo, nalalamig tayo sa pananampalataya, isuko natin ang sarili natin sa Diyos. Humingi tayo ng kalakasan sa Kanya. Hallelujah. Sige po, pwede po ninyo akong sabayan sa panalangin. Mabiyaya at mapagmahal na Diyos, salamat po sa masustansyang pagkain na salita mo, na siyang nagdudulot ng kalakasan sa aming buhay pananampalataya. Salamat, Panginoon, na naintindihan namin, oo, papayagan mong umatake ang dyablo sa buhay namin. Sapagkat iyan ang trabaho niya, magnakaw, pumatay at sumira. Subalit salamat, Panginoon, sapagkat mayroong kwento na nangyari sa unang kapanahunan sa paglalarawan mo sa buhay ni Job, na nagiging inspirasyon namin para maging matibay kami sa pananampalataya. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos na Ama naming nasa langit, tulungan po ninyo kami. Ikaw ang nakakaalam kung anong pamimirwisyo ang ginagawa ng dyablo sa amin para i-distract ang aming pananampalataya at relasyon sa iyo.
Panginoon, nakikita mo din kung ano ang aming kahinaan. Panginoon, nakikita mo din kung ano ang aming problema. Nakikita mo rin, Panginoon, kung gaano kami nahihirapan. Ama, sa pangalan ni Jesus, kung paano mo tinulungan, sinakluluhan, ni-restore si Job sa matinding pamimirwisyo ni Satanas sa buhay niya, ay gayon mo kami sakluluhan. Ganon mo kami muling palakasin. Gamutin mo ang mga sugat sa aming puso at kalooban. Gamutin mo ang mga bukol sa aming buhay pananampalataya. Panginoon, kung mayroong mga pagpatay, lalo na sa espiritual na aspeto ng buhay sa aming mga anak, sa aming mga pamilya. Lord, kung mayroong mga demonic attack, sa lahat ng aming mga source of income na nagiging dahilan ng aming paghihirap, kahabagan mo kami, Panginoon. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Kung pwede po magsugo kayo ng anghel, sakluluhan niyo kami, Panginoon, upang si Satanas at ang kanyang mga kampon na pumipirwisyo sa buhay namin ay palayasin. Layuan kami at ang lahat ng nasira at sinira ng dyablo ay muli po ninyong i-restore, ibalik niyo po sa amin. Lord, maging ang aming mga kalusugan, ang aming mga pisikal na pangangatawan na nilagyan ng sakit ng dyablo. Ama, sa pangalan ni Jesus, mahabag po kayo, Panginoon. Pagalingin niyo po kami, ibalik niyo ang aming kalusugan at kalakasan. Lahat ng mga naramdaman namin at ng aming mga pamilya, gamutin mo, Panginoon, at gawin mo kaming malusog at malakas tulad ng ginawa mong paggamot kay Job. Lord, kung ang aming mga kabuhayan na pinsala, nasira ang aming mga negosyo, nawala ng trabaho, nakakaranas kami ng mga kahirapan, kung paano mong ibinalik ito kayo, ay ganun mo ibalik sa amin. I-restore po ninyo ang buhay namin dahil nandito kami at patuloy na nanalig sa iyo at ipinagkakatiwala ang aming sarili sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, na ikaw ay Diyos na mahabagin. Salamat, O Diyos, na ikaw ay Diyos na nagbibigay ng second chance. Salamat, O Diyos, na ikaw ay Diyos ng restoration. Salamat, O Diyos, na ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Salamat na ikaw ay Diyos na aming provider. Salamat, Panginoon, na ikaw ang bumubuhay ng mga patay na pananampalataya, mga patay na relasyon sa iyo. Salamat, Panginoon, na kaya po ninyo itong buhayin at kaya po ninyo kaming muling pasiglahin at palakasin kasama ang aming buong sambayan. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Purihin ka, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. At nais ko pong manalangin para po sa ilang mga prayer request at pangangailangan, maging sakit at karamdaman na dinadala ng sino man. Trust in the Lord with all your heart. Maniwala tayo. Ang Diyos na nagpagaling kay Job, ang Diyos na nag-ayos at nagpapanumbalik sa buhay ni Job, ay siyang Diyos natin ngayon. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan. Panginoon, salamat, Panginoon. Sa pangalan nga ni Jesus, lahat ng mga sakit at karamdaman ay kaya mong pagalingin. Kung yung katawan nga ni Job, tagtad na ng sugat, tagtad ng bukol, inuuod, ay nagawa mo pang pagalingin. Gaano pa itong mga naramdaman na mga sakit ng aking mga kapatid at tagapakinig? Ang ilan, Panginoon, may sakit sa puso, mayroong sakit sa atay, mayroong sakit sa bituka, mayroong sakit sa baga, mayroong sakit sa paa, sakit sa balat, sakit sa ulo, sakit sa mata, sakit sa tainga. Ang ilan ay mayroong cancer. Yung napakaraming sugat at bukol sa buhay niyo, nagawa mong pagalingin. Kaya mo rin pagalingin ang lahat ng mga sakit na ito. Sapagkat ang sabi mo, Panginoon, Exodo 15:26, kung kami ay susunod sa iyong mga alituntunin, walang sakit na papayagan kang dumating sa amin, sapagkat ikaw ang aming manggagamot. Kaya nga, Panginoon, matapos namin isuko ang aming sarili sa iyo, matapos kaming magpakumbaba sa iyo, at ipagkatiwala ang aming sarili sa iyo, O Diyos, kami nanalangin na ang himala ng kagalingan ay iparanas mo sa amin sa lahat ng sakit na dinadala namin, sa lahat ng sakit na dinadala ng aking mga tagapakinig. Sa pangalan ni Jesus, receive your healing. Mula ulo hanggang talampakan, sa lahat ng sakit, dumaloy ang himala ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, receive your healing in Jesus' name. In Jesus' name. At sa mga nakakaranas ng kahirapan, nakakaranas na pinirwisyo ng dyablo,
ang kanilang mga source of income. Lord, kung paano mong nirestore at ibinalik ang masaganang buhay sa buhay ni Job, i-restore mo din at pasaganay ng buhay ng aking mga tagapakinig. At magkakaroon sila ng patutuo na mayroong Diyos na nag-aayos ng aming kabuhayan. Mayroong Diyos na nagre-restore ng aming mga kabuhayan, ng aming mga pananalapi, ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Lahat ng problema namin sa pinansyal, mayroong Diyos na kayang magpuno at kayang magbigay. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, na iyan ay mapapatunayan namin at magiging patutuo namin. Lord, thank you po na yung mga kapamilya namin, tinataas po namin sa iyo, mga kapamilya ng aking mga tagapakinig, napatay sa pananampalataya, mga anak nila, mga relatives nila, na pinatay ng dyablo. Ama, sa pangalan ni Jesus, sapagkat naparito ka para ang mga patay ay bigyan ng buhay. Mga patay sa pananampalataya, mga patay ang relasyon sa iyo. Nagdideclare ako, Lord, na sila'y mabuhay sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Na yung mga hindi mananampalataya na mga relatives ng aking mga tagapakinig na kanilang nais na ilapit at ipanalangin, katagpuin mo, Panginoon, na sila ay iyong abutin at iyon at ang iyong mapagpalang kamay. Buksan ang kaligtasan sa kanila at mula sa patay na kalagayan sila ay mabuhay at magkaroon ng tamang relasyon at pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, ang mga taong hindi ligtas ay iyong ililigtas at kami ay gagamitin mo para sila po ay maligtas. To God be the glory. Purihin ka. Salamat po sa mabuting balita, sa iyong salita, sa mensahe na aming pinagsaluhan. Ito po ang aming dalangin. Sa iyo ang karangalan ngayon at magpakailanman, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. To God be the glory. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang ito ng Bread of Life. At muli, kung kayo po ay napagpala, isend po ninyo sa inyong mga ka-chat, sa inyo pong mga chat group, sa inyong mga relatives, at sa mga kaibigan nyo na gusto nyo na makarinig ng mensaheng ito. At inuulit ko po, magsusubscribe na po kayo sa aking YouTube channel sapagkat tayo po ay nakapag-open na at doon ko na po ilalagay ang lahat ng mga na pag-aaralan natin at tinatalakay natin sa ating live streaming. Salamat po at muli magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon.